Magandang araw po sa inyo lahat, mga kaibigan, mga kababayan, mga kasenyor. Ngayon na tingnan nga po natin itong mga ginagawa ni Senator Alan Cayetano. Ay bago po lahat yan, binabati ko ang aking kumpadre dyan sa Bantog, ah, Cabanatuan City, si kumpadring Maning Alarte at ang kanyang butihing asawang si Kumaring Banji. At binabati ko din yung mga kakilala natin dyan sa Montessori School, dyan sa Dayangdang, Naga City. Sila Tuping, sila Sani o kaya Kuya Sani ang tawag, sila Marivic, sino pa? Si Otep o kaya Joseph. Ngayon, pagpatuloy natin ng ating mga dapat balikan tanaw dito kay Senador Alan Cayetano. Kasi ito po, madasalin tao ito. Napakamadesalin tao. Kaya ang sabi ko nga dito, banal ba siya o nagbabanal-banalan lamang? Palaaway ba o mapanghusga ng kapwa? Kasi kung ating titingnan mga kabayan, itong nakaraang araw, ito ay may mga tinatawag na tuta at aso diyan sa Senado. Mayroon na pala dyan ng nag-aalaga ng mga tuta at aso. Sino kaya sa kanila ang aso at tuta? May mga sinabi ito si Senador Alan Cayetano na sabi niya rito, tinawag na tuta ng Malacanang sina Tito Soto at Rafi Tolfo. Erwin Tolfo, tuta ni Lacson, si Ping Lacson, aso. Ang galing mo no. Ikaw naman. Nako, Senador Alan talaga nga naman. Sabi ni Rafi Tolfo, hindi daw sila Malacanang. In other words, hindi sila tuta, but doon mo makikita yung graduated and experienced. Bakit? Kasi si Senator Tito Soto and Senator Raffy Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Grabe naman ito, no? Si Senator Lacson, hindi, hindi na po tuta. Aso na po siya. Grabe, no? Ito ba ang makadiyos na tao? Grabe ka, Senador Alan. Ah, kaya nga, iniisip ko tuloy itong sinasabi yung sinabi ng kanyang kapatid na si magandang ugaling Lino Cayetano, na ayaw niya na dito sa kapatid niyang ito. Huwag na nga raw itong ibuto sa susunod ng mga eleksyon. Pati yung dalawa niyang kapatid na si Pia Cayetano at saka itong si Alan Cayetano. Kasi nasisira ang pangalan nila. Kung buhay lang itong si kumpanyero Rene Cayetano, baka magagalit talaga yon sa ginagawa nitong Senador Alan Cayetano ito. Walang tigil ang bibig. Ngayon, Senator Alan Cayetano, sino ba ang kahul ng kahul? Ah, sino ba ang kahul-kahul? Kahul ng kahul dyan sa Senado. Alam mo, Senator Alan, kung ihabi natin ang iyong pinagsasabi dyan, siguro, yung lubid, nakatumbas ng iyong mga salita, nakaikot na sa buong mundo, baka doble pa. Matindi ang mga paratang mo. Kaya yun, durog. Durog ka kay Senator Lacson. Nakakaawa ka talaga, no? Wala kang tigil. Ang gulo mo. Bakit ganyan? Talo mo pa yung babae, ah. Putak ng putak. Talo mo pa yung manok na mangingitlog. Ano ka ba?
Tao ka ba o hayop? Pinaparatangan mong tuta at aso, ikaw ang kahul ng kahul eh. Di ba? Hindi mo pa nakikita sa sarili mo yan, Senador Alan Cayetano? Manalamin ka muna. Dasal ka ng dasal. Ang pinagdadasalan mo ba, Diyos talagang Panginoong ng sanlibutan o ibang Diyos? Diyos siguro ni dating Pangulong Duterte ang sinasamba mo. Kasi yun eh, minumura ang Diyos noon. Nagkukunwari din yun. Pumasok din sa simbahan yun. Pero aywan ko sa inyo. Ang gulo nyo. Actually, mga kababayan, hindi talaga ito titigil si Senador Alan Cayetano. Fix man, hindi ito titigil. Sa ganyang ugali, magmula pa doon sa Kongreso. Actually, pinapadlak niya yung Kongreso ng panahon. Kasi ayaw niya magpapalit ng liderato. Kasi si Lord Velasco noon ay papalit na sa kanya. Yan ang usapan nila. Ay ito ayaw talaga. Kaya si BP Sara galit sa kanya eh. Ang hindi lang galit sa kanya si dating Pangulong Duterte. Kaya yun, pinatawag sila sa Malacanang at doon lang naayos. Kaya nga ito si Senador Alan Cayetano, hindi talaga ito titigil. Ano ang sinabi ni Senator Lacson? Naawa umano kay Senator Cayetano matapos tawagin siya nga nitong aso. Kawawa naman, sabi ni Senator Lacson. Kung ano-ano nang sinasabi, parang malapit nang bumigay. Tingnan mo yan, ha? Yan, ha? Hindi ko salita yon. Sana hindi matuluyan mag-meltdown. Ipagdasal natin na huwag makaisip magpatiwakal. Yan, mga kababayan, ipagdasal natin yon. Kasi tayo namang mga Pilipino, yung totoong makabayan at makadiyos, ay yung kaaway natin, ipinagdadasal natin, no? Lalo na yung dakdak ng dakdak, putak ng putak, kahol ng kahol, siya ang kahol ng kahol, pagkatapos ang sasabihin niyang aso, ay yung mga kapwa niyang hindi naman nakikipag-argumento sa kanya, hindi naman nakikipag-away sa kanya. Kung natatandaan yung mga kabayan, ito wala na itong nagawa. Nag-resign pa ito. Parang nawawala na talaga sa sarili. Nawawala na ito. Humihingi na. Senator Alan, aywan ko sa iyo. Ano na bang nangyari sa iyo? Ito advice lang, Senator Alan. Huwag mo ikagalit ito. Pumunta kaya muna sa psychologist o kaya psychiatrist. Bilang ano lang, kasi ibang klase ka. Wala kang tigil. Alam nyo yung argumento nila ni dating Senador Nancy Binay sa Senado at itong si Senador Alan. Hindi niya talaga tinitigilan si Senador Binay, si Nancy Binay. Ayaw niya talaga ito, walang tigil. Tat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 . Iyon ang ginawa nito. Marami pa itong ginawa ng si dating Senate President Enrile. Ganun din, marami itong nakaaway. Si Senador Trillanes, nakaaway din ito. Walang tigil ang bungangan nito. Ano kaya, Senador Alan, magpalagay ka ng masking tape dyan sa ano mo. Ay, mga kababayan. Kaya yung sinasabi. Naway, mga kababayan, uulitin ko po uli. Tandaan kung sino ang matinong mga dapat iboto sa darating na 2028 election. Naway, piliin talaga natin ng mabuti. At suriin ang kanilang track records. No? Yung mabait, makabayan at makadiyos. Magandang araw po sa inyo mga kabayan. Hanggang dito na lamang po ang aking pakikipag talastasan sa inyo. Tingnan mo, nabubulol na ako. Hindi naman pala talastasan, no? Kasi hindi naman kayo sumasagot sa akin eh. Hanggang dito na lang po ang inyong pakikinig at panunood. Maraming salamat po.
mga kababayan, mga mahal kong mga kababayan, at mga maka-Pilipino na hindi maka-pro-China. Ayun. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat.